Sabi natin kasing reconing, paghahatol o paghuhukom. Meron pong araw na lahat po ng ating ginawa, akala kasi natin, wala lang, no? Pero lahat po ng ginagawa natin ay, ano ng Diyos yan talastas niya. Walang bagay na nakakalusot sa Panginoon. Sa batas ng tao, may mga hindi po nahuhukuman ng maayos. Meron pong nakakatakas sa batas ng tao. Pero sa batas ng Diyos o sa mata ng Diyos, sabi niya po dito sa teksto, lahat ng mga bagay ay dadalhin ng Diyos sa paghahatol o sa kahatulan. Po, hindi natin, sabi nga, hindi maiiwasan ito. Hindi natin ito matatakasan. Darating at darating talaga sa atin ang paghuhukom. Ngayon, may dalawang uri ng di ba? Sabi nga, seven types of judgment. Pero yung dalawa lang yung itatakal ko sa inyo. Yung pinaka-famous. Yung judgment to the believers and judgment to the unbelievers. Anong tawag sa judgment to the unbelievers? Sa Bible, tinatawag yang white throne judgment. Yung white throne judgment, hindi yan yung pag nakaupo ka sa CR, White throne, no? Hindi yan yun, Yun yung paghahukom na kung saan lahat ng mga di mananampalataya ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Yung mga hindi natagpuan ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Ang tawag doon ay white throne judgment. Ano naman tawag sa judgment to the believers? Pastor, meron pala nun, akala ko. Sabi sa Romans 8:1, wala nang anumang paghatol. Yung tinutukoy doon na wala nang paghatol sa impyerno yon. Hindi ka nahahatulan sa impyerno, pero meron pang paghahatol na gagawin ng Diyos sa atin. Ang tawag dyan ay the judgment seat of Christ. Ngayon nyo lang ba narinig yan? Baka ngayon nyo lang nalaman yan. Akala nyo, porket saved na kayo, malaya na kayong gawin ng lahat at wala na kayong paghatol pa. Meron, mga kapatid, judgment seat of Christ. Yan yung tinatawag nating Bema judgment. Diyan natin tatanggapin ang ating mga gatimpala at diyan din po tayo magiging mawi-witness. Ecclesiastes, ito po yung record kung saan ano ba talaga yung experimentation of life's true meaning. Dito natagpuan ni King Solomon, ano ba talaga ang pinakasukdulan ng buhay. Naranasan niya lahat ng pinakamagagandang bagay na makakapag-satisfy sa laman ng tao, sa pagkain, sa kalayawan, sa kayamanan, sa katanyagan, sa katalinuhan, and yet, sabi niya, all is vanity. Kasi wala doon ang totoong kahulugan ng Solomon tried madness and folly. Madness, magalit; folly, magkamali o maging mangmang. Lahat ng decision making, naranasan niya, mixed emotion, naranasan na rin ni Solomon yan. Maganda rin naman na hindi tayo talaga maging mangmang, no? Para hindi lang po iisa yung ating, hindi tayo one-dimensional na uri ng tao. Kaya nga, totoo naman talaga yun, mga kapatid, Mas tumatalino ka pag mas marami kang kamali ang ginagawa, Kaya huwag kang matakot magkamali. Pero huwag ka namang magkamali ulit sa nagkamali ka na. Ulitin ko, i-reconstruct ko. Huwag ka na uli magkakamali sa bagay na nagkamali ka na noon. Kasi kung nagkamali ka na ng pangalawang beses at 3 beses, ano na yun? Salitang kanto. Kabubuhan na yun, di ba? Kamangmangan na yun. Kung nagkamali ka na 1 beses, sa susunod, mas matalino ka na. Amen, mga kapatid? Si Solomon, ganun naranasan niya. At hindi na siya naging mangmang sa mga ibang bagay. Then, naranasan niya yung mga kalayawan. Pero sabi niya, lahat ay walang kabuluhan. Solomon tried best wine, best food ever, pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na alak. King Solomon has done everything that a person ever wanted in his life. Solomon tried all kinds of treasure, became the richest king. Solomon tried sensual gratification, pero dito siya bumagsak. Ito yung sinabi niya, chapter 12 na to, yung pinaka-last chapter ng Ecclesiastes. Sabi niya, sabi niya, lahat ng bagay ay nanggaling sa putik. At sa putik din ito babalik. At ang ating espiritu ay babalik sa Diyos pag namatay tayo. Ayun,
Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. All is vanity. Amen? Lahat po ay walang kabuluhan. Gave you the means and privilege to enjoy your life. Ayan. Binigyan tayo ng Diyos ng pribilehiyo at mga pamamaraan para tayo ay maging masaya sa buhay natin. Let thy heart cheer thee. Ayaw ng Diyos na maging boring ang buhay natin. Ayaw ng Diyos yon. Gusto mo maging masaya ka. Pero wag ka lang lalabas doon sa kawan ng Diyos. No? May mga bagay na nakapagpapasaya tulad ako. Ano nakapagpasaya sa akin? Yung lalabas kami ng pamilya ko, na kumpleto kami, mamamasyal kami, masaya para sa akin yun eh. Yung abang nagdadrive ako, tapos yung mga anak ko nandun sa likod, yung pamilya ko, masarap sa pakiramdam yun eh. Tapos, isa pa, yung sport. Pag naglalaro ako ng sport, yung like basketball, badminton, table tennis, o kaya pag ako'y napapawisan, iba yung saya. Yung mga bagay na yan, pwede tayo mag-enjoy, pero yung may pag-inuman ka para maging masaya ka, pupunta ka sa beer house para maging masaya ka, hanap ka ng babae doon. Ano pang gagawin mo? Magtatrabaho ka ng hanggang linggo para mabili mo yung gusto mong dream house mo? Mali yun, kapatid. May mga bagay na magiging masaya ka pero sa maling paraan. Pero may mga bagay na pwede kang maging masaya na hindi mo nilalabag ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Amen? At yun ang wag natin pabayaan, mga kapatid. Kasi sinabi ng Diyos, let thy heart cheer thee, but know thou that for all these things, God will bring thee into judgment. Amen? God gave us the privilege to choose our own path. Ayan, sinabi rin dyan, Ecclesiastes 11:9, walk in the ways of thine heart. So, ganun din, no? Sa mga decision making natin, hindi rin tayo pinipigilan ng Diyos. Kung gagawin mo yung tama at ayon sa kanyang kalooban, makakalugod sa kanya yun. Pero kung hindi ayon sa kanyang kalooban, tandaan mo na lahat ng gagawin mong desisyon, ilalagay ng Diyos yan sa kahatulan. Hindi ka na makakarating dito eh. Kung hindi naman labag sa kalooban ng Diyos. Kasi tama naman eh, maganda naman yung desisyon na ginawa mo. Tulad ito, nag-decide ka na magsimba ngayon. Anong hatol sa'yo ng Diyos? Hindi ka niya hahatulan. Gagantimpalaan ka niya. Pero kung yung araw ng linggo, na dapat nasa church ka at wala ka, ilalagay ng Diyos yan sa kahatulan. Tandaan mo yun. Tandaan mo yun, kapatid. Kahit kumita ka pa ng double pay, triple pay, quadruple, hindi mo pa rin maipagpapalit yung Sunday na ibinigay mo sa Panginoon. God gave you the sensory abilities. Di tayo nawawala sa teksto, no? Ito, in the sight of thine eyes. Binigyan tayo ng Diyos ng sensory abilities. Yung sa paningin, ayon sa ating paningin, pero of course, hindi na naman po umiikot sa paningin. Yung ating sensory abilities, nandiyan yung sense of hearing, smell, touch, taste, and sight. No? Yung ating 5 senses. Ngayon, meron pong Satan's diversion. Pwede mo itong gamitin itong sensory abilities kung maikinig ka sa payo ni Satanas. Pero kung sa gusto ng Diyos, pwede mong gamitin yan sa kalooban ng Diyos. Yan, sabi nga sa isang kanta, di ba? Be careful with your eyes, what you see. Be careful with your mouth, what you speak. Be careful with your ears, what you hear. Be careful with your hands, what you touch. There's a Savior. God will bring everything into judgment. But know thou that for all these things, God will bring thee into judgment. So God demands accountability. So meron pong accountability, no? Basahin po natin ang Romans. Basahin nyo nga po yung Bible niyo sa Romans 14:12. Wala po dyan. Naalala ko lang. At basahin po natin sabay-sabay. Kung nakita nyo na po, sabayan nyo po ako sa pagbasa.
Buksan po natin Romans 14:12 all together. So then, every one of us shall give account of himself to God. So meron tayong accountability number 1 sa Diyos. Pangalawa, accountability to yourself. Meron ka rin pananagutan sa sarili mo, yung mga gagawin mo sa sarili mo. Lahat ng gagawin mo. Matthew 12 verse 36. Okay, basahin ninyo, buksan ninyo mga kapatid. Matthew 12:36. Kung nakita nyo po, sabahan nyo po ako sa pagbasa. All together now. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Lahat ng lalabas sa bibig mo, no? Evil speak, mananagot ka sa Diyos. Yung isang taong ininsulta mo na nasatisfy ka, alam mo yon, napaiyak mo siya, na-insulto mo siya at nanalo ka sa sagutan. Oo, kapatid, pwede mong sabihin nanalo ka sa kanya, pero sa paningin ng Diyos, haharap ka sa hukuman niya. No? Kaya dito sa mga natin, sa mga members natin, be careful. Lahat yan ilalagay ng Diyos. Kaya sabi dyan, tuloy natin yung kasunod na bersikulo. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Kaya nga, mayroong tinatawag na Miranda rights May karapatan kang manahimik at lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo. Meron kang karapatang magpasawalang kibo. Hindi lahat ng tanong kailangan mong sagutin. Kasi kung anong pwedeng sabihin mo ay gagamitin sa husgado yan No? For thy words you shall be justified, and by your words you shall be condemned. Kung wala kang magandang sasabihin, keep your mouth shut. Amen? Mas maganda, manahimik na lang po tayo. Huwag natin i-chismis yung ating sisters, yung brother. Huwag natin insultuhin yung ating kapwa. Okay? Be accountable to others. Yung others, nandyan yung family, sa church, school, community, government, in your country. Lahat ng bagay na gagawin natin ay tiyakin po natin na yan po ay naaayon sa kalooban ng ating Panginoon.